Thank you, Lord. At sa lahat po ng mga nakikinig sa ating pong morning watch po ngayon, whether you are at home or in the office, yung mga iba nga po ay papunta na po sa kanila pong trabaho, nakasakay po sa kanila pong mga sasakyan at naka-tune in po sila. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat po ng mga nasa ibang bansa na masugid na nakakasama po natin everyday, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa last part na ng ating pong series, Jesus the Wonder-Working God. This is the 28th miracle ng Panginoon. Ako po ay namili lamang ng mga milagro ng Panginoon kasi more than 30 yung po mga miracles na nasulat po sa Biblia. Tayo po ngayon ay nasa John chapter 21. Babasahin po natin yung verse 1 hanggang pong verse 17. Ang sabi po dito sa wikang Tagalog, pagkatapos nila, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-umaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakikilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isang isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit gaano karami ang mga isda. Hali kayo at mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus at kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon pong oras na ito ay pag-uusapan po natin ang pangalawang miraculous catch, the second miraculous catch. Ang isa pong tanong, bakit po meron pa pong pangalawang klase po ng milagro na kamukha po nung dati?
reasons for the second miraculous catch. Kung natatandaan po ninyo, yung unang nagpakita ng milagro ang Panginoon sa mga disipulo doon po sa paghuhuli po ng isda, na kung saan po si Pedro talagang namangha po siya, napaluhod po siya at sinabi po sa Panginoon, lumayo po kayo, ako po isang makasalanan. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, mula ngayon ay gagawin kitang mamalakaya ng mga tao. Ngayon pong oras na ito ay isa pa pong pangyayari, the second miraculous catch. And there are different reasons for the second miraculous catch. Unang-una po is a powerful confirmation of Jesus' resurrection. The miracle by the sea provided a tangible and powerful confirmation of Jesus' resurrection, reinforcing the disciples' faith in the risen Christ. 3 beses na pong nagpakita ang Panginoon na siya po'y buhay, ang sabi po ng ating pong binasa. Pero kakaiba po itong nagpakita ang Panginoon muli sa kanila, kasama po siyang nag-almusal, at mas matindi po yung pong personal touch ng Panginoon po dito. Kasi po kailangan po ng isa pong powerful confirmation ng pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Ito po'y pampatibay ng kanilang pananampalataya bilang mga disipulo. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Mawawalan po ng kabuluhan yung ating pong mga pangangaral, lahat po ng ating pong mga testimony kung ang ating Panginoon ay hindi po nabuhay na muli. Kaya po kailangan po ng mas matibay na confirmation na ang ating Panginoon ay totoong nabuhay na muli para po sa mga disipulo. Actually, ito po isang matinding milagro na ang ating Panginoon ay nabuhay na muli at hindi na po siya namatay magpakailanman, na pinapakita na ang ating Diyos ay ang tunay na Diyos na ating pong pinapangaral. Kapag po kasi ito ang naranasan po ng mga disipulo, kapag nangangaral po sila, napakatindi ng authority na kanilang pinapangaral sapagkat sila mismo nakita nila, nahawakan nila, nakausap nila, kasama pang nag-almusal, ang Panginoon na nabuhay na muli. Nung una po kasing nagpakita ang Panginoon, di po siya kasamang kumain. Basta nagpakita ang Panginoon sa kanila at nagsabi po ng kapayapaan ang sumainyo. Diba? Tapos po, nagpakita ulit ang Panginoon na nandoon na po si Tomas. Dahil po nung una, hindi po naniniwala si Tomas dahil ang sabi niya, kung hindi ko makikita yung mga sugat ng Panginoon, ay hindi ko naniniwalang siya'y nabuhay na muli. Kasi po yung unang pagpapakita ng Panginoon sa mga disipulo, siya po ay absent. Kaya yun po ang isang matindi kapag absent, kung minsan po ay hindi natin na-experience po yung mga gustong iparanas ng Panginoon. Kaya nung second time na nagpakita ang Panginoon, nandoon na po si Tomas. At ito po yung third time na nagpakita ang ating Panginoon. The resurrection of Christ made our preaching meaningful, valuable, effective, productive, and hopeful. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa. Ang sabi nga po ni John Stott, the resurrection is a supreme vindication of the trustworthiness of God. Ito po ang pinakamataas na pagtatanggol ng dahilan kung bakit dapat nating pagtiwalaan ang Diyos. Dahil siya po ay nabuhay na muli. Ang sabi po ni Billy Graham, the resurrection gives my life meaning and direction and the opportunity to start over no matter what my circumstances. Ito po mismo si Billy Graham, sinasabi niya, ito daw po ay matibay na dahilan na magbibigay po ng direksyon at oportunidad para mag-umpisa ng mga gawain anuman ang sirkumstansya sa buhay. Ang sabi po niya, no wonder po si Billy Graham talagang hanggang sa matanda na po siya, line of 9, ay nagpatuloy pa rin po sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Second reason is Peter's restoration.
The encounter by the sea became a pivotal moment for Peter's restoration as Jesus asked him 3 times, "Do you love me?" Mending the wounds of Peter's threefold denial. Ito po yung naging turning point ni Peter. Lalong-lalo na po, di ba 3 beses po niyang tinatwa ang ating pong Panginoon. Kaya ito po ay paghilom sa sugat ng pagtatatwa o yung pagsisinungaling ni Pedro. May dating pa rin po kasi kay Pedro yung pong nangyari na kaya siya po'y nagsinungaling. Sabi po niya, ipagtatanggol niya ang Panginoon, pero nakita ko natin nung panahon na siya po'y tinatanong ng mga tao kung kilala niya ang Panginoon. Sabi po niya, hindi po niya kilala ang Panginoon at hindi po siya disipulo ng Panginoon. Kaya doon sa puntong yon, bagamat siya po'y pinatawad na ng Panginoon, yun po'y daladala sa kanya pong puso. Kaya nga po, naalis po yung kanyang confidence na siya po'y magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. But the Lord here ay nagkaroon po ng fresh encounter si Peter para po mahilom yung sugat na nasa kanyang puso at siya po'y bumalik sa paglilingkod. Ang ganda po na nagkaroon ng restoration yung buhay po ni Peter. At ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpakitang muli ang ating Panginoon kay Pedro para kausapin po siya ng personal at sa pamamagitan po noon ay magkaroon po ng panunumbalik ang buhay po ni Pedro. At sabi nga po ni Charles Spurgeon, Peter's restoration is a vivid demonstration that no sin is too great for God's forgiveness. Our failures are opportunities for God to display His boundless mercy and restore us to a place of usefulness. Kapag tayo po ay nasa pagkakamali, kahit anong klase pong kasalanan, alam niyo po, doon po patutunayan ng Panginoon na mas dakila po ang kanyang habag at pag-ibig kapag po tayo lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, gaano man po katindi na gawa nating kasalanan, handang-handa ang Panginoon na tayo po Kanyang ibalik sa Kanya pong paanan. Tayo po'y bumalik sa yakap ng pag-ibig ng Panginoon at muli tayong gamitin ng Diyos para po sa Kanyang kapurihan. Third reason is a profound symbolism for a great mission. Bakit po profound symbolism? Ito po ay malalim na simbolo o sagisag ng dakilang misyon ng mga disipulo. Jesus used the miracle as a preparatory tool, equipping the disciples with renewed understanding and strength for their upcoming mission in spreading the gospel. Kung paano po sila'y nakahuli ng marami, ito po ay isang simbolo na darating po ang araw, makakahuli po sila ng maraming tao. Lalong-lalo na po si Pedro. Di po ba, nung siya po ay nangaral, unang-unang pangangaral niya, 3,000 ang tumanggap sa Panginoon. Pangalawang beses na po siya ay nangaral, 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Kaya po yung huling isda noong pong time na yon is just a symbolism of what will happen in the future. Na hindi na po mga isda ang kanilang huliin, kundi maraming tao. At kung ating pong babasahin po yung Book of Acts, hindi lamang po yun ang mga nahuli nila. Dumating po yung time, hindi na po mabilang yung mga tao na nadagdag bilang mga disipulo ng ating Panginoon. Pang-apat po, dito po tayo magtatapos, the plentiful and abundant provision. Bakit po plentiful and abundant provision? The abundance of fish in the miraculous catch symbolizes the spiritual abundance that comes from following Jesus. It conveys the idea that when the disciples align themselves with Christ's guidance, they will experience abundance and success in their mission. Sa lahat po ng mga narito, kahit po yung mga naka-online, sino po sa inyo you want to experience abundance and success in your ministry? Pagtas nga po ang kamay. Amen. Not only in the ministry, but even in our personal life, even in our business, napaka-importante yung word na obedience.
Dahil sila po ay sumunod sa ating Panginoon na kahit wala po silang huli at doon sa puntong yon ay ihulog nilang muli yung lambat at nakahuli po sila ng marami. Ito po'y pagpapahayag na kapag sumusunod tayo sa ating pong Panginoon, higit pa sa ating inaasahan ang mahuhuli natin. Gusto ko pong banggitin po ngayon pong araw na ito, sino po sa inyong gusto pong makahuli ng maraming isda sa araw na ito? Yung pong makahuli ng isda sa araw na ito, iba't iba pong meaning po sa atin yan. With regards po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ipagpipray natin marami pong tatanggap sa Lord sa araw na ito. Sa lahat naman po ng nasa business, we will pray marami kayong magiging customer sa araw na ito. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, let us pray na marami po kayong kikitain po sa araw na ito. Ano man po yung inyo pong ipapanalangin sa araw na ito, whatever aspect in your life, the Lord is very much ready to guide you, to let you experience His abundance and success for today. In my conclusion, this final miracle challenges us to strengthen our faith, find personal renewal, actively engage in our mission, reaffirm our commitment to discipleship, cultivate a serving heart, and embrace the transformative potential in our Christian walk. Sa Tagalog po, ang huling milagro ay hamon sa atin na palakasin ang ating pananampalataya. Hanapin ang personal na pagsasariwa. Alam niyo po, ito po yung time na magkaroon tayo ng personal renewal. Tayo po'y manumbalik. Kung paano po si Pedro ay nanumbalik sa paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa Lord, maaring meron po dito kailangan nating manumbalik sa ating Panginoon. Makilahok sa misyon na kung paano po sinabihan sila ng Panginoon na darating po ang araw sila ay gagamitin ng ating Panginoon. Ganun din po sa atin, makilahok po tayo sa pinapagawa ng Panginoon. At tayo po ay magkaroon ng matibay na pangako sa pagiging isang alagad. Magkaroon ng pusong handang maglingkod at yakapin ang pagbabagong maaring mangyari sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, araw-araw lumago tayo sa pagbabago na kanyang ginagawa sa ating pong buhay.